Umiiyak ka dito nung kinontempt ka namin sapagkat naalala mo yung anak mo. Ito, napatay yung anak niya. Sumis Mr. Chair, we would like to ask the COMSEC to let these two people take an oath before will be presented and ask questions. Sige. Comsec, please administer the oath of our two witnesses. Are you an active officer, Colonel Mendoza? Are you active? Sige, please proceed. Please raise your right hand. Do you solemnly swear to tell the truth, the whole truth, and nothing but the truth in this public inquiry, so help you God? The oath has been administered, Mr. Chair. Thank you. Maupo tayo. So, we have a list of interpellators, as I mentioned earlier. In the appearance of our new witnesses, the first to interpellate is Congressman Johnny Pimentel. You are recognized. Thank you, Mr. Chair. Magandang hapon po sa lahat. I would like to direct my questions to the new resource persons, more specifically to Colonel Mendoza. Magandang hapon po, Colonel Mendoza. Pakipindot. Magandang hapon po. Ano, nananghali na po ba kayo? Kumain na po kayo? Hindi pa. Anyway, sandali lang naman itong pagtatanong natin. Ano ang tunay niyong pangalan, Colonel Mendoza? Ako po si Police Lieutenant Colonel Sandy Fuentes Mendoza po. Nasa active duty ka pa ba ngayon? Opo, Your Honor. Saan ka naka-assign ngayon, Colonel Mendoza? Ako po yung naka-assign sa Philippine National Police Drug Enforcement Group sa headquarters po. Ilang taon na po kayo sa serbisyo, Colonel Mendoza? Ilang taon na po kayo sa serbisyo? 22 years po, Your So, Honor. matagal-tagal na rin. Anyway, I'll go direct to the point, Mr. Chair. Meron po kayong sinubiti dito sa komitiba na sinumpang salaysay na 3 pahina po, Colonel Mendoza, 4 pala na pahina. Papakita ko po itong lagda. Ito po ba ay lagda ninyo sa sinumpang salaysay? Opo, Your Honor. Itong sinumpang salaysay mo, Colonel Mendoza, pinatututuhanan mo ba ang lahat ng nakasaad dito? Opo, Your Honor. Wala namang nagudyok sa'yo, pumilit sa'yo na magbigay ng sinumpaang salaysay sa komitibang ito? Mr. Chairman, Wala po, Your Honor. Mr. Chairman, kayo po for 1 minute suspension. Ako muna, Chairman. Go ahead, Congressman Pimentel. Anyway, babalikan ko po ang sinabi ko kanina na may sinupiding salaysay si Colonel Mendoza at pinapatunayan niya na sa kanyang lagda ito, lahat ng sinasabi niya dito sa affidavit na ito ay po pawang katotohanan. Colonel Mendoza, gusto mo bang basahin o gusto mong isa-isahin natin ito na affidavit sila mo? tulungan mo, pagsakan mo. Yung pagdating sa'yo, wala. Your Honor, pwede po ba Nagagalit pa yun makiling pag ng ano. opening statement po? sige. Sa PT. Mr. Chair, the resource person wants to Ilang beses ko issue a na, statement. Please proceed, na rin ako, Colonel Mendoza. naglaylo ako, nagpadala-dala Maraming na lang salamat ako. po, Mr. Chair. Wala akong pam. Sinundan ako ng sinundan kung saan ako na ano. Tapos yung pinausap nila kung pabalikin. Pinagbigyan ko sila. Eh wala pa rin, lumala lalo. Sa mga kagalang-galang na Ngayon, mga babatas Madami, nagsialisa na lahat yung ano, mga bago na yung naiwan at doon. miyembro nitong Hospitalong Quad Committee, Kasi nagpunta Sa din ibang sa live ko yung mga kasamahan ko doon. mga bisita at mga Umalis kapatistigo, daw sila doon. isang magandang Kilala ko na at ugali, mapagpalayang ano araw sa namin, ating lahat. manager natin.
Oo, ngayon Ako kami po nung si kilala. Police Lieutenant Colonel Santi Mendoza. Sinabi ko na sa inyo, Opo. sa ibang ugali niya. Ah, Gusto niya siya lang tulungan. Isang PNP Pagdating sa member inyo, at katulungan. sa kasalukuyang assigned sa Wala PNP sila Drug lang Enforcement Group. Paano naman tayo? Una sa lahat, nais kong pasalamatan ng mga miyembro ng committee ito at ako'y pinagbigyan ng pagkakataon para mabigyang linaw ang mga issue at insidente Ano yan? kung saan Dati pag yung hindi lumabas pa ang yun siya, aking pangalan hindi pa siya bigong kasama ang boss. dating Babagsak matataas talaga na yan. opisyal ng Naminay. PNP. Nais kong ilahad sa committee ito ang katotohanan at Kailan? mga detalye patungkol sa naturang operasyon para malinis ang pangalan ng mga taong gustong idawit ng mga taong totoong may kagagawan. Ako po ay isang alagad ng batas. Matapat kong ginampanan ang aking tungkulin na walang pag-alinlangan at handang isakripisyo ang aking buhay para lang gampanan ang tungkuling iaata sa akin ng mga nakakataas sa akin. Nais ko pong ipaalam sa kumiting ito na may mga lumapit na po sa akin na mga mataas na opisyal at ma-influensyang tao at ipilit Si Maldita, pag Akong yun ang ano mo na pinalalagda makipag-trade sa ka, ng isang preparadong sinumpang salaysay para idiin at idawit ang mga dating opisyal ng PNP at para mailayo ang isyu sa mga totoong tao na nag-utos sa akin para gawin ang masabi ko na ngayon at mali at mapanlinlang na kautusan. Ako po ngayon ay voluntaryong magbibigay ng aking nalalaman at ilalahad ang aking naging partisipasyon sa isang pangyayari sa aking pagkakaalam ay bahagi ng aking tungkulin bilang isang tagasugpo ng salot ng ating lipunan, ang iligal na droga. Ngunit ako po ay nalinlang at napaniwala ang ibinigay na tasking sa akin ay makakatulong laban sa droga. Subalit ito pala ay ginamit sa kasangkapan para sa pansariling interes at masamang layunin. Ang paghahayag kong ito ay maglalagay sa panganib hindi lamang sa aking buhay, kundi kasama din ng aking pamilya. Subalit ako ay may tungkulin na iwasto ang aking naging pagkukulang dahil ako ay nalinlang kaya't panindigan at haharapin ko kung anuman ang kahantungan ng aking paglalahad ng katotohanan kahit ito ay maging katumbas ng aking buhay. Hindi. Kasi wala akong live Sana data po eh. sa aking paglabas at Ano pagsabi ng kasi yun sa totoo akin? ay maibsan Yung ang gamit ko, yung hinagpis aking talagang account. at mabigyan ng hustisya si Atty. Wesley na Barayona ano ko, pinatulong. at linisin ang pangalan ng mga Pinatulong ko yung taong account ko. idinawit lamang Kaya dito ginagamit lang sa at akin panagutin itong ang tunay na account may na, kasalanan. Ngayon, ang ginawa ng manager namin sa nung Sa dati panguli, kong taos puso po akong humingi ng patawad sa kaya mga taong na-terminate ko, naapektuhan ng wala pangyayaring akong, pwede ito. ako magpapakuta. Lalong-lalo na walang po sa pamilya balik si Barayuga Vigo. Wala akong reward kay Vigo. na naulila Oo, dahil sa wala maling akong gawa kita. at panlilindang Pero ng tiniis taong ko. may kinalaman nito. Isang taon ako mag-ano, pero malapit na rin ako Mr. isang Chair, taon. may I read my ilang ano na ba ako? affidavit? Alright. Kita, kailangan Sige, sige. magtyaga lang magpa-bench para makakuta. Ako po, si Police Kasi ayaw ko Lieutenant na kasi Colonel ano, Santi gamitin ko Mendoza, ngayon, antayin ko nasa isang taong taon edad, yun. isang Para hindi na siya Pilipino, mag-active yun sa dati kong nagtatrabaho agency. sa PNP Kasi ayaw Drug ko na Enforcement talaga Group doon sa Headquarters, agency, Camp Brigadier General Kaya yung ginawa ni Rafael P. Crami, Quezon City, Kaya matapos nga, minsan manumpa pag ang na-recharge sunod ako, sa "Mami, batas, huwag ka na mag- ay nagsasaad ng mga mag-recharge sumusunod." kasi wala ka
live Ako ay data. aktibong miyembro ng Philippine National Police Up ka na lang na sa may mga ranggong ano. Police Pero Lieutenant nag-recharge Colonel. pa rin ako. Ako ay kasulukuyang naka-assign sa PNP Kaya yun. Drug Enforcement Group Headquarters. Ano lang ako Noong pag yung 2019, hindi ako kagaya sa inyo. Ako ay isang police major Antayin talaga kung at kailan naka-assign kayo sa magsahod. Philippine Ako, National Police Kung pwede kong i-cast out. National eh, Headquarters pero kung for the kailangan, Deputy Chief maano rin kasi. PNP Kaya sa Administration. inyo, ano kayo na, Noong Oktobre ano daw, 2019. nag-tricky kayo. Kung Nakatanggap ako ng nag-tricky. tawag Di ba mula kasi kay yung Police si Vico, Colonel nag-tricky na Edilberto yun. Leonardo Kaya magdoble yung ano. na nagbababatid Ako wala. sa akin na meron siyang espesyal na Walang proyekto balik dito. na may kinalaman sa isang high value Kaya individual. sinasaway ako ni Idris eh. Sinasaway ako niya na ano, huwag kang mag-recharge Sangkot. Sa mga Pero iligal na bagsak-bagsak. aktibidad ng droga, humiling si Colonel Leonardo ng aking tulong sa pagsasagawa ng operasyong ito noong panahong iyon. Nagkatubili ako at sinabi sa kanya na kailangan ko munang pag-isipan bago ko tanggapin ang trabahong yun. Sa kabila ng aking pag-alinlangan, iginiit ni Police Colonel Leonardo na kailangan kong maging handa kapag ibinigay na niya ang go signal kaugnay ng nasabing operasyon. Sinabi pa niya na ang pagsasagawa ng proyektong ito ang magdidikta sa direksyon ng aking karera bilang isang pulis. Noong Pebrero 2020, huling nagpaluhap si Police Colonel Leonardo at nagbigay ng karagdagang detalye kabilang ang pangalan ng target na kanyang tinutukoy bilang isang Wesley Barayuga na nalaman ko siya ay kalihim ng Philippine Charity Sweepstakes Office noong panahong iyon. Binigyan din niya ako ng sinopsis na naglalarawan sa umano'y pagkakasangkot nito sa iligal na droga. Matapos matanggap ang impormasyon, sinabi ko kay Sir Leonardo na dahil isang opisyal ng gobyerno ang target, mahalaga na magsagawa ako ng sarili kong verifikasyon. Ngunit sinabi niya na hindi natin na kailangan dahil ang utos ay mula kay GM Garma, dating Colonel Rowena Garma, na may personal na kaalaman tungkol sa mga iligal na aktibidad ng droga ni Wesley Barayuga. Sa kabila ng aking pag-aalinlangan na tanggapin ang utos na ito, sa kadahilanang isang opisyal ng gobyerno ang aming target, ako ay napilitan na lang na sumang-ayon at sumunod dahil ang utos ay mula sa nakakataas na opisyal at upperclassman ko na si Colonel Leonardo at ang utos ay galing mismo sa isang opisyal ng gabinete ni Ma'am Rowena Garma. Sa personal na aspeto, nag-aalala ko ano ang maaaring mangyari sa aking karera bilang isang pulis at higit sa lahat sa aking buhay, pamilya, kung tatanggapin ko at tatanggi ako, usundin ang utos. Matapos tanggapin ang assignment, pinasimulan ko ang paghahanda para sa proyekto, kabilang ang pag-recruit ng isang angkop na tao para isagawa. Kinausap ko si Nelson Mariano, na kilala kong may network kaugnay sa ganitong klaseng operasyon. Dahil siya ang aking dating informant sa mga personalidad ng droga at binigyan ko siya ng paunang detalye ng proyekto. Gayunpaman, bago maisakatuparan ang anumang aksyon, dumating ang COVID-19 pandemic na nagresulta ng pagpapatupad ng mahigpit na lockdown sa National Capital Region na nagpahirap upang maipagpatuloy ang operasyon noong panahong iyon. Sarado ang mga tanggapan ng gobyerno at limitado ang galaw ng mga tao, kaya mahirap masubaybayan o masundan ang target. Matapos lumuwag ang mga lockdown measures at restriction, muling nakipag-ugnayan sa akin si Colonel Leonardo noong Hunyo
2020 at binigyan din ang kahalagahan ng proyekto lalo na't matagal na ang lumipas mula sa kanyang paunang utos. Sa kanyang panghihikayat, sumang-ayon ako na muling kausapin si Nelson Mariano upang alamin kung nakahanap na siya ng taong angkop sa itinakdang gawain. Nakumbinsi ko si Nelson Mariano na lumahok sa operasyon base sa intelligence report na tinanggap namin mula kay Police Colonel Leonardo na siya namang nakuha niya mula kay Ma'am Garma. Nagsasaad na si Wesley Barayuga ay sangkot sa mga iligal na aktibidad ng droga. Sinabi rin ni Police Colonel Leonardo na may isang taong nagngangalang Tox ang makikipag-ugnayan sa akin at magbibigay ng karagdagang impormasyon tungkol sa target. Ang nasabing Tox ayon kay Police Colonel Leonardo ay isang bata ni Ma'am Garma mula sa CIDG. Matapos makatanggap ng tawag mula kay Tox, sinabi ko sa kanya mag-coordinate siya sa aking middleman na si Nelson Mariano na siyang magbibigay ng impormasyon sa designated hitman. Sinabi ni Nelson Mariano sa akin na nakahanap na siya ng hitman at nagngangalang Luloy. Sinabi niya na maasahan si Luloy at kayang tapusin ang ibinigay na gawain. Sinabi ko kay Nelson na makipag-ugnayan siya sa kanya, si Tox, na magbibigay ng detalye tungkol sa target. Pinayuhan ko siya na mag-ingat at magkita na lang kami muli pagkatapos ng proyekto upang ibigay ang bayad na magagaling kay Police Colonel Leonardo. Noong Hulyo 30, 2020, muling tumawag si Colonel Leonardo at ipinaalam sa akin na ang target na si Wesley Barayuga ay nasa PCSO at maaari na naming isagawa ang operasyon. Ipinadala niya sa akin ang larawan ni Wesley Barayuga habang ito ay nasa conference meeting sa loob ng PCSO. Sinabi ni Colonel Leonardo na ang larawan ni Wesley Barayuga ay kinuha at ipinadala sa kanya ni Ma'am Garma. Sinabi rin ni Colonel Leonardo na hindi kami mahihirapan sa pagsasagawa ng operasyon dahil nag-issue na si Ma'am Garma ng isang service vehicle para gamitin ni Wesley Barayuga at binigay sa akin ang description at plate number ng sasakyan. Sinabi niya na maaari na naming tirahin si Wesley Barayuga pagkatapos niyang lumabas sa gusali. Ipinasa ko ang lahat ng impormasyong ito kay Nelson Mariano. Matapos na matagumpay na naisagawa ang operasyon, ipinaalam sa akin ni Police Colonel Leonardo na si Ma'am Garma ay nagbigay ng 300,000 bilang kabayaran para sa aming trabaho. At ito ay iaabot ni Tox sa aking middleman na si Nelson Mariano. At nang magkita kami ni Nelson, inabot niya sa akin ng halagang 40,000 bilang aking bahagi sa kabayaran. Isiginagawa ko ang salaysay na ito upang patunayan ang katotohanan ng mga nabanggit na pangyayari kaugnay sa pagpatay kay Wesley Barayuga na isinagawa sa ilalim ng utos at direktiba nila Police Colonel Edelberto Leonardo at Ma'am Riena Garma. Bukod dito, ginawa ko ang pahayag na ito ng kusa. Walang anumang pamimilit, panggigipit o anumang uri ng kabayaran sa lapiman o kahit anuman at para sa anumang legal na layunin na maaari nitong paggamitan. Bilang papatotoo, aking nilagdaan ang salaysay na ito noong September 25, 2024 sa lungsod ng Quezon. Congressman Pimentel, go ahead. Mr. Chair, can I proceed? Chairman, with due respect, Congressman Pimentel, can you play the video, please, before you interpolate, Mr. Chairman?
Ashanti, ito ba yung sasalaysay mo? Opo, Your Honor. Thank you, Mr. Chairman. Mr. Chair, yung nakita po ninyong mid-video ngayon, lalo na doon sa mga nandito, yung po ay pangyayari noong July 30, 2020, kung saan pinaslang si Attorney Wesley Barayuga. Mamaya ikukwento ko po sa inyo o re-establish po natin, puro basis sa salaysay niya para masigurado natin sino ang nagpapatay, binanggit na kanina ni Colonel Mendoza, at ang pinaka-importante sa lahat, klaklaruhin po natin kung bakit pinapatay ni Colonel Garma si Attorney Wesley Barayuga. So kung mararapatin mo lang, Colonel Mendoza, para mas maliwanagan talaga ang lahat, isa-isahin po natin yung sinumpang salaysay mo. Sinabi mo sa paragraph 2, noong October 2019, nakatanggap ka ng tawag kay Police Colonel Edelberto Leonardo. Bakit kilala mo itong si Colonel Leonardo? Kasi po dati po akong Regional Drug Enforcement Unit ng NCRPO sa panahon po ni former Chief PNP Camilo Casculan, sir. So na-assign ka sa kanya, sa Opo, under at lahat po ng RDEO chief before may contact po sa kanya. So kilala mong personal itong si Colonel Leonardo. Opo. Nandito po ba si Colonel Leonardo sa kwartong ito? Pwede mo bang ituro saan dito si Police Colonel Gilberto Leonardo? Opo. Pwede mo Katabi po ituro? ni Sir Patay. So Mr. Chair, the resource Mr. Chair, person, pakita yung lahat, pakituro mo si Colonel Leonardo. Mr. Chair, clearly the resource person has identified Police Colonel Leonardo in accordance with this affidavit. Nung tumawag sa iyo si Colonel Leonardo noong October 2019, anong sinabi sa iyo? Ayun nga po, sabi niya may pakiusap siya kung pwede tulungan ko raw siya sa isang project na to kasi high value target daw po. Ang Pero sinabi wala. niya sa iyo, nagpapatulong siya para sa isang malaking operasyon, sa isang high value target. Opo. Sa pagkakaintindi mo, nung sinabi sa iyo na pinakiusapan ka, ano ba ang ibig sabihin ng operasyon? Mr. Chair, sa pagkakalam ko po, that was a time of war on drugs. So, it's a liquidation po. Colonel Mendoza, in police parlance, pag sinabing operation, ibig sabihin, meron siyang ipapapatay. Ganun po ba? Ang pagkakaintindi mo, nung sinabi sa iyo na may operation siyang hinihiling sa iyo. Opo. Ngayon, dito sa pangatlong paragraph, hindi ka kaagad nag-oo sa kanyang hiling na gawin yung operasyon. Bakit nag-alanganin ka? Sir, wala na po ako sa RDO kasi nung sir. So hindi ko muna sumagot kay Colonel Leonardo na gagawin mo. Pero noong Pebrero 2020, tumawag na naman si Colonel Leonardo sa iyo at nagbigay na ng karagdagang detalye. Anong detalye yun? Sir, nilagay po nila sa listahan si Sir Wesley Barayuga po. So, in short, Colonel Mendoza, sinasabi ni Colonel Leonardo na yung target ng operation ay walang iba
si Attorney Wesley Barayuga. Opo. At nagbigay po sila ng synopsis tungkol sa activity ni Sir Wesley Barayuga daw sa Pero that is very clear, Drug Mr. Chair, activities. na fabricated yon para maniwala ka. Kilala mo ba yung Wesley Barayuga? anong time na yun po, hindi pa po. Nung February 2020 po, hindi ko siya, naririnig ko siya sa ano sir, kasi secretary siya ng ano sir ng PCSO sir. Mr. Chair, yung binabanggit po ni Colonel Mendoza na sa pag-uutos ni Colonel Leonardo, si Attorney Wesley Barayuga po, for the information of everyone, is a retired police general, PMA Matikas Class 83. He was the corporate board secretary of PCSO. He assumed his position on January 24, 2018 until his death on July 30, 2020. Napag-abot po sila ni Colonel Garma. Si Colonel Garma naman po ay July 15, 2019 na talaga sa PCSO hanggang June of 2022. Balikan po natin yung sinapang salaysay mo. Matapos ma-identify ni Colonel Leonardo na ang target ay si Wesley Barayuga, sinabi mo sa kanya na gagawa, tinanggap mo na yung assignment, hindi ba? Nung pagtawag sa iyo, tinanggap mo na yung assignment Opo. na operatan, papatayin si Attorney Barayuga. Ngayon, anong sinagot mo sa kanya? Hindi ba sinabi mo sa kanya? Yes sir na lang po. Hindi ba sinabi mo sa kanya na, Sir, magsa-surveillance ako, i-verify ko muna kung sino yung target, hindi po ba? Opo. Okay. Kasi nga po, government... Dahil hindi mo kilala yung Wesley Barayuga. Opo. Kaya sinabi mo kay Colonel Leonardo, Colonel, gagawa ko ng sarili kong investigasyon. Pero ang sagot sa iyo ni Colonel Leonardo, ang sinabi sa iyo, hindi mo na kailangan mag-verify o mag-imbestiga dahil bibigyan ka na lang ng profile at saka mga information ni ni General Manager Garma dahil siya ang nag-utos na ipapatay si si General Barayuga. Hindi po ba? Opo. Okay. Dito tayo sa paragraph 8. So, inutusan ka na ni Colonel Leonardo na patayin si Wesley Barayuga. Tinanggap mo na yung assignment. At kung tanggapin mo sa assignment, sinabihan ka na ni Colonel Leonardo na maghanda ka na para sa ating proyekto. Anong ginawa mong paghahanda? Sir, nag-recruit po ako ng angkop na tao para po sa trabahong inaatas niya sa akin, sir. Para ma-comply ko po sa kanya. In short, Mr. Chair, si Colonel Mendoza naghanap na ng tao na gagawa ng pagpatay, pagpaslang kay General Barayuga. Hindi ba, Colonel Mendoza? Yes, sir. At sino pong nahanap mo na makakatulong na gawin yung pagpaslang kay General Barayuga? Your Honor, ang nakita ko po si Nelson Mariano po. Ipakituro nga dito, Mr. Chair, Colonel Mendoza, sino si Nelson Mariano? Ayan katabi mo. Ito po si Nelson Mariano. Anong sinabi mo kay Nelson Mariano? Ang sabi ko sa kanya na maghanap siya ng angkop na tao para sa trabahong to, Your Honor. In short, sinabihan mo si Mr. Nelson Mariano maghanap na ng hitman. Opo. Maghanap na ng hitman na siya ang papatay kay General Barayuga. Hindi po ba? Opo, Your Honor. Bakit mo kilala itong si Nelson Mariano? Isa ko po siyang informant nung
Dati po sa regional, nung nasa RDEO pa po ako ng NCRPO. Bakit Colonel Mendoza siya ang napili mong na maghanap ng hitman? Kasi po, sa pagkakalam ko siya yung may kapasidad at may network po sa ganitong larangan ng trabaho po. So sa pagkakalam mo, si Nelson Mariano maraming kilala ng mga guns for hire, hindi po ba? Opo. Ito ay nangyari nung lahat ng ito, yung pagpaplano, pagkontak ng Nelson Mariano, ay nangyari bago dumating ang COVID pandemic, hindi po ba? Opo. So ang nangyari, hindi natuloy yung proyekto, hindi natuloy yung operation, nagantay kayo ng ilang buwan. Opo, Kasi Your Honor. nag-lockdown na ng pandemic, hindi po ba? Opo. Okay. Dito sa sinumpang salasay mo, sa paragraph 9, dahil lumipas na nga ang ilang buwan, hindi pa na-implement yung plano na patayin si General Barrioga, tumawag na naman po uli sa iyo si Colonel Leonardo at nakipag-ugnayan sa iyo. Hindi po ba? Tama po. At pagkatapos noon, tinawagan ka noong June 2020, hindi ba? Kasi yung unang tawag ni General o ni Colonel Leonardo, if I am not mistaken, was October 2019. Pangalawang tawag niya, February 2020. Nang pangatlong tawag na niya, yung June 2020 na, dahil minamadali ka na, dahil sinabi ni Colonel Leonardo, iniipit na siya ni GM Garma. Hindi po ba, Colonel Mendoza? Tama po, Your Honor. Shall we start? Ngayon, nung nakontak mo na si Colonel Nelson Mariano, tumawag uli sa iyo si Colonel Leonardo at sinabihan ka na may isang taong nagngangalang Tox na tatawag sa iyo, hindi ba? That day po yun na sa sir, Your Honor, na tumawag sa akin. The same time lang po yun. Tapos nag-relay siya na may talks na magkipag-coordinate nga daw sa amin. Na Yun ang makikipag-coordinate Opo. sa iyo. Anong sinabi exactly ni Colonel Leonardo sa iyo? Sino itong Tox na ito? Si Tox daw po, bata ni Ma'am Garma. Kung sa pagkakalam ko ang driver security. Mr. Chair, kung hindi ako nagkakamali, itong Tox ay yung Tox na pinakita na litrato ni Sir Mandan Fernandez kanina, who is still employed with the PCSO. And sabi na nga ni Colonel Mendoza, tao at bata ni Colonel Garma. Dito, malakas ang ulan. Nabanggit mo sa test question ni Congressman Flores na ngayon mo lang nalaman itong mga bagay na ito. Yes, Mr. Chair. Okay. Si Mr. Ramon Tulfo on September 17, ito ang sinabi niya. Pakinggan mabuti ha. Ang sabi ni Montulfo, inuulit ko ang aking suggestion. Ibig sabihin, he suggested that before, na dapat imbestigahan si dating PCSO General Manager Ronnie Garma sa pagpatay kay PCSO Board Member Wesley Barayugan. Maraming naniniwala na si Garma ang utak sa pananambang kay Barayugan, isang retired Brigadier General na miyembro ng PMA Class 1983. Si Barayugan kasi bilang board member ng PCSO ang umaharang sa pagbibigay ni Garma ng mga STL franchises sa kanyang mga kaibigan. You deny that, am I right? Yes, Mr. Chair. Okay. Ito pa, tutuloy ko ha. Di pa nalulutas ang pagpatay kay Barayugan. That's why these people here came to testify. And I'm telling it to you right now, as I can
noticed the testimony of Colonel Mendoza here. I have never seen any police officer weep before this committee or any committee for that matter. This man, I believe, is telling the truth. Colonel Garma. Mon Tulfo, I believe, is telling the truth. Now, tutuloy ko ha, may news blackout noon sa assassination ni Barayugan dahil alam ng mga investigador, ito ha, na si Garma at Pangulong Digong ay nagshota. Totoo o hindi? Hindi po totoo, Mr. Chair. May mga report na yung anak ni Garma na may kapansang anak din ni Digong. Ito totoo, di ba? Mr. Chair, can we spare my daughter, Mr. Chair? She has not... Hindi ba totoo yun, di ba? Yes, it's Oo. not true. Napilitang alisin ni Digong sa PCSO si Garma nang umangal na ang mga generals at colonels na mga graduate din ng PMA gaya ni Barayugan. Hindi rin po totoo ito, di ba? Wala akong Hindi rin, no? Therefore, naging sinungaling si Montulfo, naging sinungaling si Colonel Mendoza, naging sinungaling si Nelson Mariano. Am I right? Opinion nila yun, Mr. Chair. Then, am I Para sa right? akin Yes po, or no? hindi. Para sa akin, hindi po Nagsisinungaling ba sila? totoo. I cannot... Yes, Mr. Chair. Okay, now, let me go back. Let me go back when you were the chief of police Tapat mo sa electric fan. of Cebu City. Nandito ang affidavit ni Baby Rosales na ang kanyang anak ay napatay nung ikaw ang chief of police ng Cebu City. Naalala mo? Wala pa akong natatandaan po, Mr. Chair. October 4, 2018. Hindi ba ikaw ang chief of police ng Yeah, I Cebu City at that time? Yes, Mr. Chair. Okay, City siya po Director. ay napatay nung panahon na ikaw ang chief of police. I'm the city director. There are station commanders. Ito ang under- affidavit ni Baby Rosales. Yes. Alright. Now, merong case summary dito ng sworn statement ni Miss Raquel Lopez. Naalala mo si Raquel Lopez? No, Mr. Chair. Hindi mo naalala. Ito ang sinabi niya para malaman mo. Sa wikang Ingles na tinanscribe ni William Reyes, ang sabi niya, during the wake of my son, Garma and her police officers arrived in my place. Those who were attending the wake scampered away from seeing them. Garma was enraged as she hollered out and sat around. She was angry at us for holding a wake on the death of my son. She yelled out, "Why is there only one dead? There are many of them here." You are also denying that. Yes, Mr. Chair. You are. Yes. I am denying it. Wala akong sinabing ganyan, Mr. Chair. You were the you were the chief police at that time in Cebu City. City director, Mr. Chair. You are the city director at that time. Therefore, you know this incident. Hindi pwedeng ikaw, city director, na hindi mo alam ang incidenteng ito. Can I... My goodness naman, I'm Colonel aware. Garma, you are the director, the city director. I cannot Hindi make ka pinapaniwala na hindi mo alam sa mga nangyaring ito. Ito ang nagtetestimony, napatay ang kanyang anak. Ikaw, umiiyak ka dito nung kinontempt ka namin sapagkat naalala mo yung anak mo. Ito, napatay yung anak niya. Sumisigaw ka pa, sinasabi mo dito ha. Okay. Hindi ako nagagalit sa'yo. Dynamic lang ako. Oo. Nakuha mo ako? Yes, Mr. Chair. To give emphasis to what I'm trying to say. Ito, nag-mention siya, during the wake of my son, Garma and her police officers arrived in my place. Ikaw pa nagsabi, nagalit ka pa at sinabi mo, why is there only one dead? There are many of them here. Nakalimutan mo ito? Oo. Hindi mo maalala? Wala Baka akong matagal na sinabing sila. ganyan, Mr. Oo. Chair. Well, sworn statement ito Yes, ni Miss Your Honor. Raquel Lopez. Sworn statement. Gusto ko lang sabihin sa iyo, when we cited you in contempt, you are weeping before your lawyer because you remember your own child na may iwan.
a special child. Buhay siya eh. Buhay siya, Colonel Garma. Umiiyak ka na, buhay siya. Ito patay. Ikaw ang city director. Ito ang patay. Nagsalita ka pa. Nagsalita ka ba dito? Ang sabi mo, bakit isa lang ang namatay? Bakit isa lang ang pinatay? Oh, samantalang napakarami nila. And you're telling me now, you're denying that, Sobra Mr. pa. Chair? Sobra pa yung bumabalik. Hindi mo lang siguro maalala, baka nakalimutan mo, sa matagal na ito eh. 2018 pa ito eh. Baka nakalimutan mo, ipinapaalala ko lamang sa iyo, you're under oath here, and we are trying to pass legislation so that this will not happen again. Mr. Chair, ano ang gusto mong sabihin? Tell it to us now. Lie under your teeth. Tell us. Swertehan lang. Colonel Garma, ako, hindi ko akalain bilang ikaw isang babae, no? Magagawa mo ito. You're denying it right now. You're denying everything right now. Ang dami mo nang dinanay, Colonel Garma. At nakikita po ng taong bayan dito, napakalaki ng problema ng ating kapulisan, na katulad ng marami mga eskalawa, na dapat malaman ito ng Director General Marbil na dapat niyang asikasuhin ang ayusin ang nangyayari sa Philippine National Police. This person here, Lieutenant Colonel Mendoza, tinitingnan mo siya when he was testifying before us, when he was reading his affidavit, nakatingin ka sa kanya, nakasimangot ka sa kanya, galit ka sa kanya. And this guy is weeping before us while he was saying this, while you are angry at him. Nelson Mariano testified, two of them against you and against Ken Leonardo. Two against you, both of you. And you're denying it. Listen, akala niyo ba politics itong ginagawa namin? Kung sinasabi po ni Colonel Mendoza, natatakot siya sa buhay niya. Kami ba, matapang ba kami? Hindi ko kami matapang, pero kinakailangan namin gawin to upang maayos na natin ang problema sa ating bansa. Hindi ba gusto mo rin ayusin, Colonel Gama? Yes, Mr. Chair. Gusto mo yung ayusin, Colonel Leonardo? Gusto nyo rin ayusin, di ba? Yes, Mr. Chair. Ayusin natin, masabi kayo ng totoo. Look, I will be recommending to the Quad Committee that the DOJ, who is right now hearing this, may charges against you. My goodness, hindi kami korte. Pero alam nyo, binanggit na namin sa inyo lahat ng legislation na nais naming gawin. Upang sabihin po sa taong bayan na ito pong hearing na ito is not trying to prosecute you as criminals. But we would like to draft and file legislation that would finally stop all of the things that we are hearing right now. Ito, kayo na pagkata pinagmamasdan eh, Mr. Chair. When Colonel Mendoza was actually reading his affidavit, and he was already weeping, and you're there looking at him, angry at him. These are two people against you. Nais niyo po ba na kami ay magdagdag pa ng mga testimony against you to prove that you are lying to us? Ayan. Yan si Atty. Contis there. Hindi lang po nakapunta rito ang mga witnesses, Mr. Chair, sapagkat sila ay hindi makaalis sa kanilang mga trabaho.
Their witnesses are poor families and they cannot get out of their jobs. But they want to be here and they want to testify against you people that did not even give due process to those that you killed. Whether they are drug food pushers or mistaken identity, yet all Filipinos must be accorded due process. Am I right, Colonel Gama? Yes, Mr. Chair. Right. Now, naniniwala ka sa aming mandate dito na dapat namin itong imbestigahan Na lang. upang finally we'll put an end to these things. Nais kong sabihin sa inyo, gusto ko na rin matapos ito. Sapagkat nakakapagod na rin pakinggan ang mga kasinungulingan ninyo. Dalawa lang dito. Nakakapagod na, Pinakiya. Mr. Chair. Nasa baba. Pero look itutuloy po namin ito. Bakit? Ano ito? Sapagkat ang Kongreso ang gumagawa ng batas. Ano yun ito? Gumagawa ng batas upang matigil na lahat ng mga bagay na ito. Binayara mo? Oo. Mr. Chair, yun lamang po ang gusto kong sabihin. Thank you.